Masarap po magpuri sa Panginoon. Ano? Grabe ang presensya ni Lord ngayon. Meron po siyang ginawa ngayon sa oras na ito. Amen. Hallelujah. Palagi natin kasama ang Panginoon, ang kanyang Espiritu. Amen. Amen. Basahin ko po sa Isaiah, yung binasa ko kanina ni Kuya Ogi. Ulitin ko lang po. Isaiah 21 verse 4. Takot na takot ako, di ko malaman ang gagawin. Ang pananabik ko sa takip silim ay mauwi sa pagkasindak. Amen? Mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord. We bless you, God, Lord. Lord, marami pong salamat, O God, Lord, sa umaga ito, Lord. Nakasama ka po namin, Panginoon. Pinagdama po namin. Pinagdama mo po sa aming, Panginoon, ang iyong presensya, O God, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, O God, na ako pong ginamit niyo ang iyong lingkod, Panginoon, na ikaw. Na itago mo lang po ako sa iyong lingkod, Panginoon. Hindi ko po ito magawa, O God, kapag wala ka sa aking puso, sa aking buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O God, na patuloy mo po ako ginagamit, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. We glorify your name, O God. Thank you, Lord. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ito po si Prophet Isaiah po. Pag binasa po natin ang kanyang chapter po, siya po ay naglingkod sa Panginoon. Siya po nag-commit sa Panginoon. Si Isaiah po. At saka si Isaiah po ay siya po ang ginamit ng Panginoon na siya po ang magsabi doon sa lahat ng mga leaders, ng mga pinuno ng mga iba't ibang bansa. Kahit anong sabi na kahit masakit man na sabihan niya yun, kung kahit masakit man ang kanyang sinasabi doon sa mga pinuno, dahil sabihin niya yun, dahil yun po ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Inuutosan siya, kahit masakit sa mga pandinig ng mga pinuno, kung ano man ang sinasabi ng Panginoon, yun ay iabot niya. Siya po ang ginamit ng Diyos, si Prophet Isaiah. Kaya ito po kaya ito po ang sabi niya, takot na takot ako, di ko malaman ang gagawin. Ang pananabik ko sa takip silim ay nauwi sa pagkasindak. Siya po ay takot na takot dahil po sa mga at saka sa binabantaan siya po na siya po ay hulihin at patayin. Kaya yun po, natakot na takot siya. Yun po ang kuwan ni Isaiah. Kaya takot na takot siya dahil sa kahit na mayroon siyang makumit siya po kay Lord, pero yun po nararamdaman niya. Natakot na takot siya. Kasi yun po na ginautusan siya ng Panginoon. Sapagkat dahil sa kanya para maiabot ang mga mensahe ng Panginoon sa mga pinuno noon. Yung the time na siya po ang utusan ng Panginoon. Kahit sa ating buhay, minsan maramdaman po natin na takot tayo, di ba? Di natin alam ang ating gagawin. Kahit ikaw na isang ina, di ba? Minsan naramdaman mo na takot ka, paano ko ito mapalaki ang aking anak? Paano ko mapaaral ito? Amen? Amen. Minsan yung mga sa isip natin, di ba? Takot tayo. Kahit na magsasaka, takot din
na kasi na ang kanyang pananim na salanta ng mga insekto. Takot siya dahil hindi niya mabayaran yung inutang niya na mga seed kasi inutang niya pa yun eh. Yun, naramdaman ng magsasaka na takot siya. Gaya ng sa ating trabaho, minsan takot tayo sa ating amo, di ba? Kung mayroon tayong mga ginagawang hindi kalugod-lugod. Yun po si Isaiah. Kaya, ito po ang sinabi niya, takot na takot ako. Di ko malaman ang gagawin. Ang pananabik ko sa takip silim ay nauwi sa pagkasinda. Yan din po iba lang verse dito. Ibang salin. Ibang salin lang po. Dahil sa mga estudyante, di ba takot din sila. Paano nila matapos paano sila makagraduate? Paano nila magawa ang thesis nila? Takot na sila, takot na takot. Yun po. Kaya ngayon pong umaga, ang pamagat po natin ay saan ba yun? Ang kabila. Sa kabila mo pindutin. Sa atras yan. Ay, Arabic eh. Sige, ako na lang po. Dito. Yan. Lakas ng loob. Yan po, lakas ng loob. Kanino tayo kukuha ng lakas ng loob? Amen. Ang una po, kanino po tayong magkuha ng lakas ng loob? Our Lord, sa ating Panginoon. Ako na lang po. Temarin. Our Lord. Siya po ang lalapitan natin, hindi yung ibang tao, kung hindi direct po tayo sa Panginoon. Amen. Kung ano po ang ating kahinaan, kahinaan sa ating buhay, yan po, kailangan ng Panginoon. Siya po ang una nating lalapitan. Mapalad tayo dahil mayroon tayong Diyos sa buhay natin. Na alam natin na kung mayroon man tayong pagsubok o kahinaan sa ating puso, andyan si Lord. Amen? Amen. Kawawa yung mga taong walang Panginoon sa puso nila. Dahil sa kanilang buhay, pag mayroon silang problema, ibang nilapitan nila. Sila ay gumagawa ng hindi maganda. Di ba? Minsan nakuha nyo yan. Minsan ang iba mag-drugs pa para malimutan lang ang problema. Ang iba mag-inom para malimutan lang ang problema nila. Pero hindi nila alam pag-gising nila andyan pa rin. Di ba? Hindi gaya sa atin na tayo sa Panginoon, pag-gising natin, mapayapa na tayo. Amen? Hindi na tayo takot. Dahil inuna natin ang Panginoon. Yan po sa 13. Saya po. Isaiah. Isaiah 13, 41. Isaiah 41 verse 13. 41:13. Ito po, basahin ko. Okay, ano ba yun? Salamin po ko yun. Ay, isa ba yun? Ganyan talaga pa nakakaganda.
Sa likod niyo po, pwede basahin sa likod. Ayan po. Naliwanag na. May liwanag. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak sa iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Akong tutulungan ka. Aking tutulungan ka. Amen. Amen. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Di ba? Kung tayo ay lalapit sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. At tayo ay tutulungan niya. Kung tayo ay naghihina sa ating buhay. Lalo na ang mga problema natin at takot na takot tayo kung ano man ang mga kuwan dito sa ating mundo, di ba? Anong nangyayari sa ating paligid. Pero hindi tayo, relax lang tayo. Amen? Amen. Dahil may Panginoon po tayo na nakilala natin. Amen. Hindi na nakasulat yan sa, tingnan po natin sa Joshua 1:9. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tuluyan mo ang iyong at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo. Saan ka man papunta. Amen? Mali ba yan? Ano ba yan? Sabi niyo. Yung ano niyo po. Yan po, no, ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi po tayo mag-alala dahil mayroon tayong Diyos sa ating buhay. At tayong maging matatag dahil may Diyos tayo sa ating buhay. Andyan si Lord. Na kahit na anong mga pagsubok, kung ano man ang ating mga iniisip na hindi kaya-aya sa Panginoon, alisin po natin yun. Ibigay po natin yun sa Panginoon. Yun po. Ang unang lapitan po natin ang Panginoon. Amen. Basahin ko po sa Psalms 16:7-8. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. 8. Napapatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Yan po ang prinsipyo ni Daniel. Kaya hindi po siya matitinag. Kahit ano po ang mga nasa palibot niya, ano sa paligid niya, ano man ang mga pagsubok na yan, yan po ang kanyang prinsipyo. Yan ang kanyang hinahawakan. Kasi dahil may Panginoon po siya sa buhay niya. Tulad din natin, pag mayroon tayong Diyos sa buhay natin, hindi tayo matitinag. Sino mo yung nagbumbahan na sila ang Israel pati ang Iran, ang Iraq. 'Di ba? Parang Iran, parang wala lang tayo. Pero ang iba, ang takot na takot sila. Sabi ko, bakit kayo matakot? Andiyan ang Panginoon. Lalo na yung mga kasama ko doon. Sabi na, wala tayo, hindi na tayo makauwi. Mag-uwi na tayo. Parang kaya sila ba? Takot na takot talaga. Pero ako, nag-relax lang ako. Sabi niya, ikaw, parang kang wala pakialam. Sabi ko, hindi I-pray lang natin yan, sabi ko. Matapos din yan. Sila, takot na takot. Na hindi na daw matapos ang gira ng Israel pati Iran. Kasi, third war na daw. Third war. Third World War. Third World War. Sabi nila. Pero sabi ko, nagtawa lang. Kaya nga, sabi ko, talaga iba talaga yung walang Panginoon sa buhay, no? Kasi matakot sila. Marami na silang iniisip.
na kung ano ang mga kanilang mga sabilaan, hindi na tayo magkita, hindi na natin makita ang pamilya natin sa Pilipinas. Paano na ito? Ganyan sila ba? Talaga naman, sabi niya talaga naman, sabi ko, huwag kayo maganyan, sabi ko, may Panginoon tayo, alam ng Diyos yan. Ang Diyos lang nakakaalam. Di ba? Kaya si Daniel, kahit na anong hindi po siya matitinag, si Daniel. Amen. Hindi po siya, kahit anong nangyari sa kanyang paligid, andyan pa rin siya O kahit walang trabaho. na matatag pa rin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit walang trabaho, hindi yan ang Amen. Amen. Pangalawa po nating pwedeng lalapitan. Those who understand. Ito po yung mga taong nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Amen? Yung mga taong kahit na nagkasala ka, kung anong kasalanan mo, hindi ka po nila ihusgahan. Yung mga tao na yan, kahit na anong may kasalanan ka man, andyan pa rin sila sa tabi mo. Hindi ka nila pabayaan. First Thessalonians. Anong verse? First Thessalonians. Anong verse? Kahit na minsan tapikin ka nila, yan, kaya mo yan sis. Chapter 9. Di ba? Kaya mo yan sis. Andyan si Lord sa buhay mo. Hindi yung mga tao na lalapitan mo, ichismis ka pa. Di ba? Ichismis ka pa. Ikaw pa ang topic nila na ganito, ganyan. Kaya maghanap ka ng taong yung makaintindi sa iyong sitwasyon. Amen? Hindi yung basta-basta ka lang lalapit. Kailangan yung tao na nakaintindi sa iyo. Kahit na anong paglugmok mo sa problema, andyan siya. Katabi mo siya. Nagpapalakas sa iyo. Amen. First Thessalonians ano yan? Tingnan po natin sa 2 Thessalonians 2:19. 2. Tumawa pa siya. Pero yun to. Tama. 19. 19 walang 19. Ang Thessalonians. 2:19. Baka 2:9. First, Pero sabi ko Thessalonians. nga sa'yo eh. Tama ako eh. First, 2:19. Sabi ko sa'yo, tama ako muna eh. Tama pala si Pastor. Who is our hope or joy our growth? For who is our hope or joy or row of boasting in the presence of our Lord Jesus at His coming. It is not you. Amen? Sa Tagalog po, basahin ko dito. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na ipagmamalaki namin sa harapan ng Panginoon. Ito po si Pablo po, ito ang nagsabi. Sinulat niya po ito sa Thessalonian. Kasi si Pablo po, marami na po siyang na-evangelize. Iba't ibang tao, iba't ibang lugar. Doon niya lang po naramdaman ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Hindi po siya gihusgahan. Kaya ito po ang sinulat niya sa 1 Thessalonians 2:19. Marami na po siyang mga lugar na pinuntahan, hindi gaya ng Thessalonians na doon po siya nagkuha ng lakas sa mga tao doon sa Thessalonians.
Doon siya nagbigay, doon siya nakakita ng pag-asa, kundi kayo, sabi niya. Sabi niya, wala kaming ibang pag-asa, kundi kayo. Yun ang sinulat niya sa 1 Thessalonian. Kasi doon niya po nararamdaman ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Amen? Nakuha po natin. Amen. Kaya ito ang sinulat niya doon sa Thessalonian. Si Pablo. Di ba? Kung ikuan po natin yung kasaysayan ni Pablo, di ba? Siya, ginahusgahan siya doon sa ibang lugar. Ginahusgahan siya. Parang wala siyang na-feel na pagmamahal doon. Parang andoon pa sa kanya, nakatatak pa sa kanya yung sama ng loob. Pero doon sa Thessalonian, nung sinulat niya ito, doon niya nararamdaman ang pagmamahal ng mga kapatiran sa kanya. Amen? Amen. Nakuha po natin? Amen. Yun po. Kaya, doon po siya nakakuha ng kaligayahan, ng pag-asa, doon sa 1 Thessalonian. Amen? Kaya ito po ang sabi sa 1 Thessalonian 5:11. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginawa ninyo ngayon. Amen. Yun po. Kaya doon niya nakakuha yung pagmamahal. Kaya sinabi niya dito sa 1 Thessalonian 5:11, doon sabi niya na mag-alalahanan kayo at magtulungan. Doon sa Thessalonian. Kaya nagutos siya doon sa, basahin ko po sa Ephesians 6:22, kaya sinugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at lumakas ang inyong loob. Yun, nagsugo siya doon sa Thessalonian na ganon, na nagsugo siya upang malaman ng mga taga Thessalonian na malakas po sila, malaman ninyo ang aming kalagayan na lumakas ang inyong loob. Nutusan niya na gano'n ang sa Thessalonian. Kaya para maglakas ang loob ng mga taga-Thessalonian. Na patuloy sila maglingkod sa Panginoon. Yun, kaya yun po na kaya yun, nagsugo siya doon ng isang kapatiran ng gano'n ang sabihin. Para malakas at lumakas ang inyong loob. Lumakas ang mga loob ng mga taga-Thessalonian para hindi po sila mag-alala kay Pablo. Kasi nag-alala po sila Kasi nag-alis na doon si Pablo. Nagpunta naman sa ibang lugar para mag-ministeryo. Kaya yun, nag-utos siya doon na gano'n, na para lumakas ang kanilang loob na patuloy sila maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayong kapatid, gagamitin din tayo kahit na ikaw o ako, gagamitin tayo para sa ating ipalalago ng ating kapatid. Amen? Pangatlo, na pwede nating lalapitan. Tayong lahat, na pwedeng lalapitan ng isang kapatid. Amen? Kahit na takot siya, pero andyan ka pa rin.
natin sa Romans 12:6. Yaman, mayroon tayong mga kaloob ng magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Amen? Yun po ang sabi ni Pablo sa Romans. Kung ikaw ang gift mo ay tulong, magtulong ka sa kapwa mo, kapatiran mo, yun, ibigay mo yun. Dahil yun ang gift sa iyo. Kung mapahayag naman, ipahayag mo yan. Huwag kang matakot. Matamaan man siya o hindi. Basta ipahayag mo yan. Kasi yan ang gift natin. May kanya-kanya tayong gift. Huwag natin ipadamot sa ating kapatiran. Kung tulong man ang iyong gift, tulungan mo ang kapwa mo. Amen? Amen. Ayan o, pinagkaloob sa isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Amen. Iba't ibang ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ipinagkaloob sa iyo, sa isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Amen? Yun po, malinaw po dyan sabi ni Pablo dyan sa Romans 12:6. May kanya-kanya tayong kaloob. Kaya huwag tayong mainggit. Kung ano ang kaloob ng Diyos, gaya ng kapatiran natin, na mahilig magtulong, di ba? Mahilig magpahayag. Na maganda ang boses, yan. Gamitin natin yan. Gamitin natin yan sa ikalugod ng Diyos. Ako at ikaw ay gagamitin ka ng Diyos. Lahat tayo nagpapalakasan. Amen? Amen. Hindi lang ikaw, kung hindi lahat tayo. Kung mayroong mga kapatiran na naghihina, yan po, tulungan natin. Kung anong dinadaig niya sa iyo. Pero kung wala ka, kung financial man, kahit konti, di ba? O kung di, i-pray mo na lang, ganun. Kung wala kang financial, daan mo lang sa pray. Amen? Kaya ngayong umaga po, pinalalahanan tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin, magpalakasan tayo. Hindi tayo mag-idya-idya. Alam niyo yung idya-idya? Kanya-kanya. Kanya-kanya po. Sa Boholano yun. Oo. Idya-idya, awo-awo. Hindi tayong kanya-kanya. Kung hindi, magpalakasan po tayo. Kasi, alam mo naman, tingnan ninyo sa paligid natin, di ba?
yung, di ba, masdan mo yung walis, yung tingting. Hindi yan makawalis kung siya lang. Kailangan paramihan, di ba? Kaya ganun din tayo. Saka hindi tayo magchismisan, kung ano man ang kapatid natin, kung ano man ang nakita natin, ipapray na lang natin. Nabigyan siya ng kalakasan ni Lord. Amen? Kaya yan po ang 3 points po na pwede po nating malalapitan. Una, our Lord, ang ating Panginoon. Pangalawa, yung mga taong malapitan natin, yung taong nakakaintindi sa iyong sitwasyon. Pangatlo, Servant of God. as tayong lahat. Amen? Amen. Yun po ang pinaabot ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Conclusion po sa Hebrews 3:13. Salip magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sinuman sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Amen? Yan po, pinaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na tayo po ay magpalakasan. Kaya minsan po, tinatawagan ko si Risa, ay si Chris. Chris, kamusta ka naman? Para sabi niya, meron palang sister mag-chat sa akin. Kamusta ka naman? Sabi niya, ito, yun po, parang maglakas ang loob niya ba? Sabi ko, magsimba tayo ha? Yan po, ginachat ko siya. Kahit ganun lang, di ba? Masaya na tayo. Kahit, kamusta ka sis? Kamusta ang trabaho mo? Ganon, magpalalahanan tayo ba? O, kamusta? Lalo na kung wala kang nagsimba, miss ka na ni Lord. Ganon. Hindi yung para wala tayong mga kapatiran, di ba? Yan po ang yan po ang pinaalalahanan ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Amen? Amen. May nakuha po tayo? Yes. Ano po yung 3 na yun? Ang pwede natin pong lalapitan. Amen. Amen. Yun po. Huwag niyong kalimutan yun. Tandaan niyo si Lord yung Huwag natin kalimutan yun, church. Yun po. Mayroon na po kayong adiya para huwag tayong malulong sa mga masamang gawa. Hindi po tayo makuan sa ating mga makuan sa ating mga kasalanan. Amen? Yun po, kung ano man ang mga kuan niyo, kung takot man kayo, yun, lapitan niyo ang Panginoon. Andyan si Lord na handang magtanggap sa inyo. Di ba sabi niya sa come into me, come unto me and All of you. yes, amen yun. Amen. Then, bigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Yun po, huwag natin kalimutan kung mayroon ka man kapatiran na handa kang lumapit sa kanya, kahit kung lumapit ka lang, huwag kang mahiya. Pero i-sure mo na magkapatiwalaan siya at magtulong sa iyo. Amen? At hindi marites, hindi ikaw ang kwentuhan. Kasi mayroon din mga taong ganun, di ba? Yung mga taong na magaling lang sa harap, pero pagtalikod. Yun ang iwasan natin yun. Madisal man natin, di ba?
kung mayroon tayong discerning spirit. Amen. Amen. Yun po. Magsitayo po tayo lahat. Closing prayer po ako. Hallelujah, Lord. We bless your name, O God, Lord. Lord, marami pong salamat, O God, sa iyong banal na salita, O God, sa oras na ito, Panginoon. At lalo na, O God, na pinalalahanan po kami ngayon, O God, sa iyong banal na salita, Panginoon. Upang kami, O God, ng mga kapatiran, O Lord, na hindi po masadlak sa kasalanan, Panginoon. Bagkos ito, O Lord, na patuloy po kami maglingkod sa iyo, Panginoon. At lalo na po, O Lord, ang tatlo na ito, Panginoon, na pwede namin lapitan, una sa lahat, ikaw, Panginoon. At lalo na, O God, ang pangalawa po, Lord, ang taong makaintindi po sa aming sitwasyon, Panginoon, kung ano man kami, Panginoon. At lalo na ang pangatlo, Panginoon, pwede namin palapitan, O Lord, ang bawat isa sa amin, O Lord, upang kami, O God, Lord, magpalakasan, O God, sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Lord, sa iyong banal na salita, O God, sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, O Lord. Muli kong ibabalik sa iyo, O God, ang papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.